Welcome to Donmar TV News Channel. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsasalita siya kaugnay ng presidential aspirants sa halalan 2022 sa tamang panahon. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag sa kanyang public address. Bagaman hindi pinangalanan, may mga tinutukoy ang Pangulo na hindi maaaring maging Pangulo ng bansa at mayroon ding umanong corrupt. Anya, may mga bagay na dapat siyang ihayag sa publiko dahil trabaho niyang sabihin ang totoo. Meron dyan, Jose, talagang hindi pwede maging presidente. Meron naman dyan ang presidente pero masyadong corrupt. Kala lang kasi ng mga tao malinis pero yung mga nag-transact sa business sa kanya, official business, pati yung mga Chinese nagreklamo na masyadong corrupt daw. Dante, kasama ba si presidential aspirant Bongbong Marcos sa balota kahit meron pa siyang existing na kaso sa COMELEC? Yes, kasama itong si dating senador at ngayon tumatakbungang Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay batay sa inilabas na official face ballot ng Commission on Elections o COMELEC, partikular sa Overseas Automated Voting. Nasa website na ng COMELEC ang opisyal na face ballot o balota na gagamitin sa 2022 national at local elections. At bagamat may kinakaharap na mga petisyon, partikular ng disqualification cases sa COMELEC, kasama pa rin sa listahan ng mga presidentiable si Marcos. Una na rin sinabi ng komisyon na hanggat wala pang pinal na desisyon ang kanyang kaso at inabutan ito ng pag-imprinta ng mga balota ay makasama ang kanyang pangalan sa balota. Kasama ni Marcos ang siyam pang iba tulad nina Ernie Abella, Leody de Guzman, Isko Moreno Domagoso, Ping Lacson, Manny Pacquiao, VP Leni Robredo at iba pa. Samantala aga na natili namang siyam ang nasa listahan ng mga vice presidential aspirants at hindi kasama sa balota ang pangalan ni Wilson Ahmad na isa sa naghain ng COC bilang pangalawang pangulo kahit na nakakuha ito ng Temporary Restraining Order o TRO sa Supreme Court matapos ideklara ang nuisance candidate ng COMELEC. Sa mga senatorial aspirants naman na natili din itong 164 at hindi rin kasama si Norman Marquez na nakakuha rin ng TRO sa SC. Pagdating naman sa party list groups, mula sa dating 166 ay nadagdagan ang nakasama at nasa 178 na ito sa ngayon matapos makakuha ng TRO sa Korte Suprema ang ilang party list groups. Sa ngayon nga aga ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-imprinta ng mga balota sa National Printing Office o NPO at inaasahang matatapos ito sa ikatlong linggo ng Abril. Issue na kumakalat kasi yung balita na sinasabi nila duwag daw si Marcos. So, si Marcos po ay officially sumagot na dyan sa issue yan at kanyang pinaninindigan, hindi totoo na siya ay duwag at siya ay nakahandang humarap kahit kanino at kahit anong interview. Pakinggan po ninyo. Maliwanag naman hindi ako duwag na tao. At hindi lang yun. Lahat naman hinaharap ko eh. Basta yun na nga, yung mahalaga sa akin ay pag-usapan natin kung ano ang iniisip, kung ano ang inaalala, kung ano ang importante sa taong bayan. Hindi sa mga politiko, hindi sa mga partido, hindi sa mga kalaban, hindi sa kakampi. Kailangan, wag ng politikang pinag-uusapan at may eleksyon na naman tayo. Madi-decide lahat yan pagdating ng eleksyon. Kaya ang mahalaga ay pag-usapan ang mga bagay na top of mind ng ating mga kababayan. And that's why sa iilan lang ang pagkakataon na mapag-usapan yan, hindi ko nasasayangin the opportunities. At lahat naman hinaharap ko eh. Basta gusto nila na pag-usapan natin kung ano yung plano, kung ano yung ang aking pananaw, kung ano yung mga dapat gawin sa aking tingin at kung sakaling ako'y manalo, kung ano yung plano ko, lahat yan. Yun sa palagay ko ang mas mahalaga at hindi na tayo babalik sa mga issue na 35 years old na ng mga issue. At na-decide na yan eh. So, puntahan natin itong mga bagong problema na hinaharap natin ngayon. Wala naman ang
akong inaatrasan na kahit Ayan, oh. So, yan yung sinasabi po ni Bongbong Marcos. Wala siyang inaatrasan. May mga dahilan lang kung bakit sa mga pagkakataon minsan hindi siya na-interview. Ang malinaw dito, yung kanyang paninindigan at hindi naman siguro talaga tama na sabihin siya ay duwag. Alam nyo, pagka isang tao ay sinabi mong duwag, personal yun eh. Parang nakakalalaki ka na nun. Ganun ang dating ha. Dahil ako, pare-paras tayo mga lalaki. Pasintabi na ako sa kababaihan. Pag sinabi kang duwag, ay ibang dating yun. Parang sinasabi mong, parang nangahamon ka na ng away. So sinasabi niya, hindi ako duwag. Yan po ang sinasabi ni Bongbong Marcos. Okay? Samantala, maliban po dyan, bigyan ko lang kayo ng update pa rin. Kasi itong issue ho ng sa COMELEC, ay marami naghihintay. Hanggang ngayon, wala pa rin pong linaw kung ano. So, hindi ko alam kung ano ang nangyayari dyan sa COMELEC. Bakit, ano ngayon? January 25 na. February 8, kampanya na. Pero wala pang inilalabas ang first division ng COMELEC kung ano na ang kailang ginawa doon sa mga nakapending na disqualification cases o DCQ against Marcos. Mahalaga pong ito ay magkaroon ng closure para ho sa pamilyang Marcos at syempre sa mga Marcos followers at supporters nationwide, worldwide. Mahalaga yon. Pero ang nakapagtataka nga po ay until now ay wala pa. Hindi ko alam. Kala natin nung last week nagsalita na si Commissioner Rowena Guanzon na parang nag-lecture nga lang kung ano ang pwedeng mangyari, maglalabas na ng desisyon. Wala rin. Hanggang ngayon. Kaya bitin na bitin. At kaya nakaka-interest din tayong bantayan ito kasi malapit na yung kanyang retirement eh. Kung di ako nagkakamali, mag-retiro si Guanzon first week ng February. O di ilang araw na lang. Ano ba ang plano niya? Gusto niya last minute bago siya umalis ng opisina saka siya magdedesisyon? Para kung ano man ang kanyang desisyon, hindi na siya mahahabol, ganun ba? Kasi kaya ho natin, hindi naman natin sila pinangunahan, pero may karapatan ang taong bayan na sabihan silang bilisan. Okay, kung ano man ang kanilang desisyon, bilisan nila na ilabas kung ano yan. Para naman ho magkaroon ng pagkakataon ng mga abogado na magpunta ng Korte Suprema. Kasi itong usapin ito sa Supreme Court naman ho ang final eh. Sino man hong abogado ang may karapatang magpunta sa Supreme Court after ng desisyon, gagawin niya. Meron pang alam kong motion for consideration before COMELEC after ng kanilang desisyon bago pa magpunta ng Supreme Court. O diba, gipit na ho yung oras eh. Alam naman natin, napakabilis ng panahon. So, pakinalang po sa mga taga-COMELEC. Sana po magpalabas na kayo. Kung maaari ngayong araw na ito ng inyong desisyon. Hinihintay na ho ng taong bayan yan. Para namang nahuhostage ang taong bayan sa isong ito. Ano po? So inuulit namin, hindi ko po pinakikialaman kung ano ang inyong desisyon. Kaya lang ho marami nag-aabang. Hindi lang Marcos supporters ang nag-aabang dito. Pati yung mga kalaban siguro sa politika. Pati yung walang kinalaman sa politika ay nag-aabang kasi ho, disqualification issue ho ito eh. Di ba? Kaya huwag naman yung ibitin. Huwag naman yung parang hinuhostage ang taong bayan sa isong ito. Inuulit ko, taong bayan may karapatang malaman kung ano ang inyong ginawa at inyong desisyon. Pero hindi naman ho makatarungan yung binibitin-bitin nyo. Sa kabila po ng kayo ay marami naman panahong pinagkaloob. Alam niyo ngayon, hindi na ho pwedeng katwiran yung hindi ka makapasok or dahil may COVID. Kahit online, pwede mong i-declare na kung ano ang desisyon eh. Pwede nga po yan, after ninyong mapirmahan yung mga desisyon, pwede nyong i-forward na lang yan sa public office ng COMELEC. Then ang COMELEC na yung mga staff na doon na magdi-distribute ng inyong desisyon. Yun lang yun. Hindi mahirap. Madali hong gawin kung gugustuhin. Okay? Kaya nga lang, dahil sa wala kayong ginagawang ganyan, kaya ho natatawagan kayo ng pansin. At hindi ho masama na kayo ay kulitin ng taong bayan. Hindi masama na kayo ay abangan ng taong bayan sa inyong galawan. Dahil taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo. Yun lang po yun. Okay? Samantala, ihabol ko rin ito. Ito po yung isa sa mga development na naman sa kampo ni BBM Sara din ito. Pero lalo tigit kay Sara. Kasi alam ba ninyo na meron pong development sa Mindanao. Yun pong kapatid ni Senador Manny Pacquiao na si Ruel yata yun, Ruel Pacquiao. At saka si Governor Steve Solon
ng Sarangani Province at iba pang local executive doon ay nakipag-meeting na ho kahapon kay Mayor Sara sa Davao City. At nagkasundo sila. At ine-endorse pa na sila ay pumapabor kay Sara na bilang kandidatong pangalawang Pangulo. So ang kandidato ni Pacquiao at saka ni Governor at ng mga local candidates sa Sarangani na probinsya ni Senator Manny Pacquiao ay kay Sara. Ibig sabihin, hindi sinusuportahan ng kapatid ni Pacquiao at ng mga kasama niyang local executive yung Pacquiao Lito Atienza. Ayan ho, sinasabi ko naman sa inyo, maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari. Nakita nyo, araw-araw may mga ganyan. So, ang sinusuportahan ngayon ng isang kapatid na Pacquiao ay si Sara. Pero ang sabi sa akin nung nagbigay ng information, hanggang doon pa lang, wala naman hong malinaw kung itong taga Sarangani ay magsusuporta rin doon sa BBM Sara. Sa ngayon, si Sara lang muna. So, abangan ninyo, baka sa susunod na mga araw, ganyan na. Pero wala pa hong statement ang kampo ni Pacquiao Lito Atienza dito sa development na ito. Pero may malaking impact ito. Kasi buong probinsya parang ganon. At saka kapatid yan eh. Bakit hindi sumama kay Pacquiao at Lito ang sinamahan si Sara? O di ba kakaiba? Yan ang sinasabi ko sa inyo ng mabilis na mga pagbabago. Marami pa sa mga darating pong mga araw. Kaya nyo pong abangan.